standby sa ta mga higala ha. Ato sang i-check diri ang ato karon nga doon na tayo guest matud pa. Sa tong TikTok, matag adlong Lunes hangtod kini sa Sabado mga higala, alas 3 ang takna sa hapon, kutob sa alas 4. So karong hapuna, adto na tay guest gikan sa DYDC no, FM dito sa Baybay City. Okay, so standby para sa atong panag-uban. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, oy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Di ni mong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalambuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya mas sulbad ang mga problema sa katawhan labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sa bag-imo mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. TikTok. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. TikTok. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa TikTok. Yes, good afternoon sa itong mga suking tigpaminaw. Okay, I hope okay na si Miss Mikay. Uban nato karong hapon na mga higala ang ato nga guest, si Melvin Martires, faculty sa DPM. Okay, so standby na ta mga higala. TikTok, 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 ta mahinong danong programa. TikTok, TikTok na ta, bambino na ta. TikTok, sa TikTok, sa TikTok na ta, para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta, mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Good afternoon, Madyong Hapon, Radyo Pilipinas Sugod. Good afternoon, Madyong Hapon, nasabi sa itong mga suking tigpaminaw, adiha sa Southern Leyte, ingon mandri asa Samaran Leyte, and sa bisan na asang dapit. Di inabot ang atong pagsibya sa mga nagpaminaw nagsubaybay ng atong tulumanon na TikTok. So kalpagidno sa pag-launch nining maong programa sa atong mga viewers online, listeners no online, ingon man sa atong viewers sa Facebook Live. Madyong hapon, good afternoon and welcome ning lain na usab nga edisyon. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw? O naman sila. Yes, Yes, good afternoon Miss Mikay, madyong hapon. Nagwan ta karon no diri sa ato nga nagmurag gada tay gi-adjust gamay. So
Okay na. So, pero man Radio Pilipinas, sa camera. Yes, good afternoon. I hope okay lang tanan. Diri karon sa ato lalawigan sa Southern Leyte, nag-uwan-uwan jud ta no karong hapon. Kusog-kusog pod, mura pon og dihay hangin gamay, pero karon naglabugdol ang ato nga kining ato nga palibot. So, abot og mabapugha diha no sa diha sa Baybay City, basta diri sa Southern Leyte mao na itong kahimtang sa panahon. So, good afternoon sa mga suking tigpaminaw all over the world. Bagyong hapon in behalf ni Roel Bugnos Jr. nga doon na importanteng lakaw. Kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza uban ni Ritz Cabali sa Master Control sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Of course, sa support sa atong admin staff, sila si Miss Rosemary Mikati, si June Amora, and Igoy Paul. And agato usab nga mga immersion student this afternoon. May atong pag-asawaan karon mga karong hapuna mga higala ang nakalaylaing informasyon ilabi na sa ato nga guest with our guest. Okay, Miss Mikay? Yes, ma'am. Mabati na ba may? Medyo na ay feedback. Yes, good afternoon. Mabati na nag-feedback, no? So, Okay. I think naka-open nga, ano din asing. Anyways, Okay na, Miss Mikay? Okay na itong nag-feedback signal? lang siya, ma'am. Feedback Oo. gihapon. Try to so check ko diha mga ato nga mga estudyante. Ato nga mga atong taga technical division. Kindly check up sa ato nga kuan, ato nga himan. Yes, good afternoon. Oo, kanina pa may bilhin naka-standby, no? Unfortunately, nag-magkuan. Okay, go ahead na lang ta, Miss Mikay. Yes, ma'am. Good afternoon, Ma'am Gemma. Yes, 123, 123. How's my signal? Yes, okay, kayo mo diha, ma'am. Ang diri sa amo, nagdoble ang amuhang kuan yung mag-election na umupan po siya. Magbalik-balik. So, I think naka-open diha ang Facebook siguro or any platform. Okay ka na, naagihapon? Okay Yes, na ma'am. siya? Okay na? Naagihapon mo feedback? Wala na. Okay. Go ahead. Good afternoon sa atong guest. Good afternoon kang Sir Melvin Martirez. Good afternoon, sir, from Southern Leyte. Ma'am, naay something wrong sa itong live, no? Magdoble ang aming tingog. Okay, Miss Mikay, maminaw na lang ko ni mo dire o mo react na lang ko kung doon ako'y mga kuan. Amo sang i-adjust ang among signal dire. Okay. Yes, good afternoon sa atong mga suking tigpaminaw sa mga nagsubaybay ning atong tulungan ng TikTok lain ang sa edisyon ning atong programa. Ang gatong makauban nga hapon ang Department of Pest Management. Gatong makauban si Sir Melvin Martirez atong diskutan ang extension services no sa DPM. Okay, so siguro sir magata sa tag-overview about aning maong or basic information aning maong proyekto. May hapon diha kanimo Miss Mikay, Miss Gemma diha sa Good afternoon, sir. Sugod. Ang kanilang programa doon ay titulo nga DPM Integrated Extension Program, no? Morning ang pest clinic nga extension sa una nga amo nang giusa. Oo. Kaya para ma-address na lang yung tanan na mong extension. So, ang ganit siya nga among program, paluyuhan ni siya sa mga atong mga eksperto nga mga magtutudlo gikan sa Department of Pest Management. Ana adiha siyempre panguluan sa amo nga department head nga si Dr. Robilinti Piamonte, ana po diha si Dr. Merioles, Dr. Maria Juliet Cisnesa, Justin Miliado, Roda Capaca Ofeli, Falcone Marianela Quintos, Dr. J. Darrell Ermillo, si Miss Mayril Enriquez, no? So ang kanisya nga among programa dunay upat ka components, no? Kabahin sa pag diagnose, no, paghatag og technical nga serbisyo ngadto sa atong mga parag-uma
no nga kabahin ani pag-ila sa mga peste, no, kaning mga insekto, kaning mga kagaw nga gahatag og sakit sa atong mga pananom, no, og uban ni ana paninguha usab ni ani nga programa nga mahatagan natog training ang atong mga parag-uma kung unsaon nato pag-ila ang mga peste, kay yung pa para mahimo nga insakto o epektibo ang atong buhaton nga pagkontrol, dapat ilhon nato kinsa ang atong kontra nga peste. So sama lang ni ana nga senaryo, nga example, no, nga dunay usa ka parag-uma nga ang iyang humay giatake og bacterial blight apan ang gi-apply fungicide, no, wala ma-address ang problema kay tungod kay ang problema palang daan is bacteria apan ang gi-apply is pang fungi. So sa unhan dako ang nahimo nga damage. So maliban pa ni ana sa paghatag natog training, do natay mga IEC material, pwede sad ta mo conduct og training og mga info drive online sa mga webinar. Unya do na pud tay pwede nga training para sa pagpadaghan og mga uwaping sa mga ganahan diha og mushroom, mukaon og mushroom natay pwede mi makahatag og training ni ana. Unya pwede sab mi makakandak og kanang water sampling para masabtan nato kung okay ba mainom ang atong atong tubig nga gaagas diha sa atong gripo, sa atong mga panimalay, sa atong komunidad o unsa pa diha. Og naa po din sa among programa ang kaning pesticidal and medicinal garden, no, apan sa pagkakaron na sige pa mig rehab sa among garden kay nagguba man niadto mga bagyo og hingamay ang among mga pananom didto. Unya anaa sa bang atong museum nga ahagon ta mo kamo nga mga naminaw karon nga kung pwede ninyo masuroy ang among departamento sa DPM, no, na diha nga atong museum kung diin makita ninyo ang mga nagkalain-lain nga mga peste sa atong mga pananom, og dili lamang kay mga peste kundi doon na po'y mga na-preserve nga mga hayop, no, nga makita nato din sa Pilipinas. Og anaa pod mi mga bata bata sa tawo nga nakasuod sa garapon, no, nga pwede po din makita didto ang iyang growth gikan sa weeks nga to sa months nga ready to born na. Og naa po din ang atong butterfly garden nga sa pagkakaron sige pa pud mi og rehab, no, kay atong di man natin kalimod kaning among programa, proyekto kulang medyo kulang pa mi sa among budget. So among ipahimusgan karon ang training, no, para sa atong mga paraguma. Yes, no. So yeah, ang kini nga proyekto is very relevant and timely po, no, labi na sa atong mga maguma nga nakasinatig gyud og nagadaiyang challenges usa na niini ang kining infestation, no, sa pest and diseases sa gikaingon pa ni Sir kaganiha mo lagi usahay dili matunong, no, ang atong gi apply or ang atong gi spray nga sa atong mga tanom sa unsa gyud ang niatake, no. So mo na nga often makaligyo siya sa mga dagko nga losses, no, sa atong mga mag-uma. That is why ang atong buhatan sa DPM, Department of Pest Management, nagtingwa gyud sila, sir, and then nag-implementa gyud sila niini para maka-extend, no, og extension services sa unsa ang gikinahanglan sa mga farmers. And karon ang tumong pud nato ngano ato nagpaambit sa mga suking tigpaminaw, makahibaw mo kung unsa mga services nga ginapaabot, no, sa DPM ngadto sa mga kliyente, ngadto sa mga farmers. Dili lamang diri sa kasikbit nga mga barangay bakaha, kundi sa asa padapit nga pwede maka-extend og services ang atong DPM. Okay, so sir, pwede ba na to gaganihan murag daghan to imong naisgutan, sir, no, daghan nga murag matawag na to components. Sige, so pwede ba na to himay-himayon ni sir kung unsa ni nga mga components parang atong mga listeners aduna sila makuha nga ideya, no. Ako sana siguro open ka dito ako tamdanan kay para makuan tanan masaysay, no. Ang una kasi nga component mao kini ang kabahin sa mga peste o mga sakit nga moatake sa atong mga pananom, no. Pwede kita
pahigayon o mga site visitation kung doon naman gani report nga maabot sa among tunghaan. Usab po diyan na ang kaning pagmonitor sa mga area amo adtuon aron sa pagmonitor kung unsa kumusta ang sitwasyon diha sa kuano sa kanang area nga dunay infestation. Og kahuman na mo niya sa dihang mailhan na namo ang peste, usa pa mi mohatag og rekomendasyon, no, magpagawas mi og papel o dokumento nga mas mabasahan sa atong mga kliyente kung unsay ilang buhaton, no. Ang ikaduha nga component amo kini ang mga gatutok karon sa industrial pest nato. Nganing naapod sa atong mga panimalay, bahin ni aning anay, ang kaning lamok o ang kaning bed bugs, no. So ang mabuhat nato ni ana pwede nato ang kabahin sa atong anay ang programa namo, no, maoy pwede mi makakandak og info drive sa mga kliyente nato kabahin ng anay kung unsay iyang damage unsaon nato pagkontrol. Pero sa panahon ng makinahanglan na kontrol, kay jutay ra man gid among budget, kami ang mo connect dito sa mga kanang mga nailhan namo nga pest control companies kay daghan man usab tay mga graduate nga na nag-iya na usab og mga pest control companies, no, kabahin niya ning anay. Unya ang ikaduha ang lamok, no, kay di na pud natong malimod nga sa sigig uwan doon ay mga report sa dengue, no, so para ubsa nato ang kaning kaso sa dengue magkanda kita og information drive, pagsuroy-suroy sa mga dormitoryos dinhi sa VSU ug sa mga gipuy-an sa mga faculty og kung mahimo pa didto sa mga nasikbit nga mga barangay sa VSU o kinsa pa man gani ang mo request, no. Unya makig-collab tayo, makig-coordinate sa atong health office, sa atong hospital sa VSU, no, para pa sa mga dugang nga unsay pabuhaton ni ani. Og sa bed bugs daghan man pod naka-experience ni aning paak sa bed bugs na po yung mga kaso nato sa mga dormitoryo. So usa po na siya nga among tutukan. Unya dinhi sa museum, kanang among museum para lamang gyud na pag-showcase kung basin ba na ay mga interesado nga mga bata o mga kliyente o mga farmer nga doon na sila yung mga kanang mga mananap ba diha nga wa mailhi tapos masuroy lang din sa VSU. Tapos pagsulod dito sa museum, makakumpara siya dito sa kung unsay naa dito ug makaila siya dito, no. So ang paagi day nato niya na sa diagnosis sa mga peste, no, nga miatake sa atong mga tanom. Ang mga farmers pwede magdala dito sa department, no. Unya kung mailhan gani diretso namo, no, sa kung kinsa man gani natungdan nga eksperto kabahin ni ana nga peste, wala gyud siya bayad. O wa gyud bayad. Pero kung mahigayonan gani nga ang usa ka peste o sakit wala pa mailhi nga nagkinahanglan og mga laboratorio nga mga test, amo kini siya pasa dito sa Plant Diagnostic Laboratory, Plant Disease Diagnostic Laboratory, kundi inaalang gihapon sa departamento sa Pest Management. Pero doon na kini jutay nga barayran, no, abaydanan, no. Pero gamay ra man pod para lang kay kuan man gud mo gamit man gud siya nga chemical patubuan, so naibayad. Pero don't worry kay basin day makapangita ta paagi di man kuan gihapon, masulbad gihapon ang kanang bayad. Basin makapangutana na ko Miss Mikay, okay na ba nga itong signal? Hindi ta mag-feedback? Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Okay. Oo. Sir Melvins, good afternoon. Adun na ko'y pangutana, sir, karon ba kinag-101 diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Dili ba mausamot makadaot sa tong tanom o dili ba musalga pag-aadyo ang ato nga mga kining piste? Ang kabahin ni aning uwan nato, ma'am,
usagod ni siya ka pabor para sa mga kagaw. So sama ni aning fungi, ng kaning agop-op o kung kaning bakterya. Okay ra unta siya kung dili ba dugay kayo nga pag-uwan. Pero kung bisan dugay ang pag-uwan tapos ma-stagnant gani o mapundo ang tubig kung asang ato tanom, mas cool pa ang atong tanom ni anas para sa mga sakit. No? Okay. For example, karon dunay mga area nga dunay agop-op or dunay bacterial nga mga sakit. Inig uwan, no? Inig igo didto sa yuta mo unsa ni siya mo splash, no? Kanang mo pisik. Ang pinisik karon doon na siya yung mga bakterya ug fungi iniigtug pa sa dahon or sa unsa nga parte sa tanom diha magsugod ang sugod sa infection o pag-introduce na to sa kagaw nga to sa tanom. So ang atong hangyo sa atong mga parag-uma, no, sa mga tanom nga dili ganahan gajud og tubig, pero kinahanglan namin og tubigan, pero dili pwede nato ato pa-stagnatan og water. Kay kung naa gani tubig, ganahan gyud mo tubo diha ang atong mga kagaw. Okay, so thank you ana sir. So ato lang we are hoping ang ato nga mga mag-uuma mas nakasabot niini karong panahon na no kay dako ka adjuni nga may to fastidio sa mga farmers ilabi na katong mga nananom dunay mga pananom kining ato nga mga vegetables no. Kasagaran nini karon mao may ting tanom so nagtuo ta nga nakasabot sila niini unsa kay ilang ang adyang buhaton nila ani sir? Ang angay yung buhaton ng kabahin ni ani mga peste kung wala pa gani kaila ato mga parag-uma no ato silang tudluan nga makaila sa mga peste aron sila makahibaw unsa ilang dapat buhaton. No kay kung di kasi di sila kaybaw kung unsa ang klase sa peste bisan unsa na lang ilang buhaton para pagkontrolar ni anak pero ang problema wala ma-address mismo ang problema nga mao nooy makahatag hinuon og kanang kadugayan nga mas dako nga damage mao tong ako giingon kaganina nga example nga dunay parag-uma nga ang sakit sa iyang humay kay bacterial blight apan ang gi-apply fungicide. No kay sa ako nagtrabaho man ko sa Department of Agriculture sa una sa region sa among pagsuroy-suroy din sa atong region mao nga nakoy mga na meet nga mga farmer nga usa niya na mao to siya nga farmer kung sa una on average moabot og 80 ngadto sa 100 ka sako or kaban nga humay ang iyang maani nalipay pa gani siya kay during sa intervention miabot og 150 ang iyang naani sa usa ka hektarya. Pero sa dihang naigo na siya sa sakit, ang iyang pananom sa sakit, miabot na lamang og 15 ka kaban. Oh, gumaya na lamang. Kung ato na tanawon sa kwarta nga kantidad sa adtong panahon nga maayo pa ang tubo sa iyang tanom, on average mukita siya og 80 mil. Ug katong mi-appeal siya sa katong na may intervention miabot og 150 mil pod no pagkanindot kaayo pero pag kaigo sa iyang tanom ni adto nga sakit miubos gajud kini og nasa mga 8 ngadto sa 12 mil na lamang. Unya wala pa nila mahunaid ang ilang gastos niya nga 60 mil kasagaran no sa usa ka hektarya mo average na siya kasagaran ng 50 to 65,000 ang gastos. O wala pa nila mahuna-huna atong gastos. Sa kato pa lang 8 ngadto sa 12 mil, sobra kalugi ang atong farmer nito. Gumikan lang sa kato nga rason. Okay, napaganin ni siyang kuan ma'am no kanang bisan pag kuan nila spray. Pagpili lamang sa kuan kanang medisina, kanang contact versus systemic. Kay kung for example ang usa ka insekto naa sa gawas dapat ang ilang i-apply contact mabito gitawag nga contact kay para maigo gyud pero ang problema dunay mga insekto nga naa sa sulod mismo sa pananom naaba kung for example nasa iyang trunk nasa iyang stem naa sa sulod sa stem dili effective ang contact systemic ang dapat gamiton. Pero sa Department of Agriculture sa kaninga programa dili mi diretso moingon sa mga parag-uma nga paggamit og medisina diretso.
no? Kay doon namang good tay gitawag na ETL or economic threshold level nga maoy makapahatag nato og ideya kanus ang insakto nga higayon nga pag-apply sa medisina. So, as much as possible sa kani nga among programa, ang pinakalas na option nato sa pagpatay sa mga peste is ang chemical. Ang uban ni ana daghan patay mabuhat ni ana. Okay, sir. Thank you, sir, sa mga explanation. Yes, no. So, kung yun day, sir, no, kanang critical yun day po ng atong management, no? Sa kining pest and diseases infestations. Sakto po ito pa ko tanan ni Ma'am Gemma, no, kay sa Southern Leyte. Karong pa na, dako malagi ang kahumayan diha, sir, no? And, basta ting-uwan gani, sir, more expected yun nga mo mukunhod ang ani. Kay sa pag-start pa lang sa pagpamunga, naana nang kanang rice bag, kada bitang piangaw. Pijangaw. Piangaw. Oo, piangaw dire pijangaw ko sa amo pa no sa Southern Leyte. Napadyoy ko hall, Miss Mikay. Oo. And then karon sir, nabatian ilakbit lang nako magamay diri no. Ang mga farmers ito dili na kuno murag resistant na to a certain kining na sila pang spray nga unsa ba to nakalimot mo ko nga ang ilang gibuhat sir is they resort to zone rocks kay bahoan kuno. I don't know if unsa po inyo masultian na sir, ako lang gilakbit no though part man po siya no sa program nga they are raising awareness sa mga farmers usa na pagila-ila sa mga sakit ug sa mga peste and uban pa no. So lakbitan lang po nato ni magamay sir kay murag nakahinumdum ko ba kay ni uni imugod ko sa amo and then mauni ang problema karon sa mga farmers, rice farmers. Actually, muro na po ko yung nakita niya na sa sa Facebook nga post. Pero sa kuan nato din papapo kita nga gitestingan na siya. Tan-awon na mo kung kuan ba siya, kung effective ba gid siya, no? Pero kung kabahin mga sa piangaw, gawas no sa paggamit na to og pestisidyo, na ako'y nakita nga paagi. Kun diin ang farmer nagdaog net bag, gisulod ang mga kuhol, gidokdok ang kuhol, no? Tapos gibitay diha sa kuan, diha sa tunga o taliwa sa kuan, sa basak. O kay ganahan ang piangaw sa baho sa dinugmok na kuhol. O niya ang kuan ni ana kung makita na to sa farmer nga daghan na kay mindubok didto, mao po nay pwede na to buhaton nga pwede na to lumsan sa tubig nga dunay sabon. Oo. Unya ang kabahin ni atong kuan ng kanang chemical control, kanang paggamit og insecticide. Basin pod ba dunay na matikdan ng atong mga farmers nga nagtikadugay, nagtikawala ang epekto sa kuan mo tayo lang ano. Pero sa ako murag dili ko motuo ni ana nga minus ang ang pagka-epektibo sa kuan sa mga pestisidyo. Kay kung ikaw ang tag-iya sa company siguro sa pestisidyo, manikamot mga jud ka nga epektibo gayud na ang imong gibaligya. Wa gyud siguro mausab na ang kanang pestisidyo, pero mauni ang posible nga nahitabo. Ang sa sige nato nga pag-apply og pestisidyo, no? Sa karon for example no, dunay 50 ka buk insekto imong gi-sprayhan. Pag spray nimo karon, mo expect ba ta nga kanang 50? Ako jud siguro doon nga maigo gyud 50. Mo expect ba jud ta nga kaning 50 tanan mamatay? Siguro do nagi tsansa nga pipila ni ani mo survive. Og kaning pipila ka buok kami survive, mag-reproduce na gani kini, do na sila kumbaga naka-develop sila og resistance sa kadtong pestisidyo nga perminti ginagamit sa parag-uma. Mao na nga sa sunod nga paggamit niya sa sama gihapon nga pestisidyo, moingon ang parag-uma, nabuang naman siguro nga pestisidyo, di naman epektibo. No, it is not. It could be that ang atong insekto, ang peste maoy ming evolve nga nagkaduna sila resistance nga di na sila madutlan sa kadtong mao nga pestisidyo. No? Ang tawag nato ni ana kung sa kuan pa sa atong studyhan mo nagitawag nga pest resurgence.
Sa may angay nga anuhon sa buhaton na sa mga paraguma, sir, or Ang farmers. dapat na to buhaton ana, no? Sa di pa mo abot sa kuan sa kanang pag-abot sa kanang paggamit og pestisidyo, unahon nato mga cultural, mga physical, mechanical control, pero pag-abot sa chemical control, atong tan-awon kung unsa gani kadak-a ang imong yuta, tapos unsa nga klase nga insecticide ang imong gamiton, og mag-computation ta para masabtan nato kung pila ang gikinahanglan gayon nga kadaghanon mismo sa pesticide nga atong kutawon para sa kana lamang nga kadakon sa yuta. Kay ang usahay manggod, ingani manggod mahitabo. Pangutana na mga para gumagiun sa man nimo pag-apply sa pestisidyo. Ako gi concern kani siya nga pesticide. Og yun sa manimo gikutaw, yun sa pagkutaw, gikutsara or gitakob or gidretso rag hurot ang usa ka sachet. No, wala by konsiderasyon kung unsa ang insakto nga dosage nga dapat unta ma-apply ngadto sa iyang mga pananom para mamatay ang mga insekto sa sakto ra pod nga dosage. Kay kung masobraan ang dosage, ma-overdose ang atong insekto, mas cool pa to siya sa gingon kaganina nga magkadunay resistance ang atong mga peste. Sumuna, no? Need yun nga ma-train ang ato mga Yes. farmers. Yes. Mo gina ang pinaka unod aning maong proyekto, no? Need nga ma-inform sila, ma-train sila unsa lang angay buhaton, unsa lang angay nga unsa mga practices nga dapat nilang mahibaw-an para ma-manage og insakto whenever na ay infestation sa peste o guban pa nga mga diseases, no? And mo lagi to usay maka-develop sila ana, sir, no, resistant na sila sa mga pestisidyo o mga insecticides nga taon maglisod na ang atong farmer og control. And mo po na makapakunhod, no, sa or makaepekto sa ani sa mag-uuma. So ang inyo bang scope ani, sir, no, unsa kadako ang inyong scope ani, sir, or pwede ba ang for example sa Southern Leyte na man jud dako man jud ang rice ko na, no, or unsa ba pwede ba sila seek og technical assistance Yes. sa inyo, ha, sir? Yes, actually yung scope nato ni ani pwede gyud nato makandakan ang tibuok nato nga region. Pero ang usa nga nag-limit nato ni ani is ang kaning atong budget. Kay kung sa matuo mo sa dili, ang kaning programa namo do na lang may 80,000 para sa tibuok tuig. So ang among gibuhat ni ani, ang ako mga kaubanan sa departamento, kung doon naman gani mga project, pwede mi mosalot dito sa ilaha para matubag pod ang gikinahanglan namo nga budget, no? So yun, pero sa atong mga don't you worry, kay kung layo man gani mo pero gusto mi ninyo ma-reach out, no? Pwede mo mag-message amo sa among Facebook page, no, nga gitawag nga DPM Pest Clinic, no, Pesticidal and Medicinal Garden. Pwede mo dito mag-message or pwede sa mo mag-email namo sa dpm@vsu.edu.ph, no? O kung mas maayo, suruyan mi dito sa departamento. No? O pwede Okay. pod mo ina lang so sa departamento, pwede ba mi makikita sa taga pest clinic, no? So yun, no? Kay usagin ni talaga bisan unsaon nato, no? Bisan unsa nato nga lihok, ang pinaka-importante gyud ang budget. So usagin Tinuod yun na na, sir. namo. Okay, sir, na po ko'y pangutana. Karon ba kaiwan-uwan man dire and then mag-start na pod og kaning i-cultivate na pod ang kining pagpananom ilabi na sa humay, no? Mag-tractor and then pag-start pala mga na, sir, dako na kadyo gastos sa labor kining mga farmers sa humay. And then di ra ba jud pila man jud, sir, ang kay nay uban maingon nga kinahanglan ang 1 hectare upat ka sako nga kani nga fertilizer. Iyon pud ko nga ngano man ara madaghan tag 3,000 baya, sir, less than 3,000. So pila man jud ang insakto nga fertilizer sa per hectare sa humay? Ay, kabahin ni anang unsa kadaghanon nga mga fertilizer nga atong i-apply mismo sa atong yuta, no? Yes, sa atong humayan. Ang ako tambag sa atong mga parag-uma, pwede sila maki-coordinate sa ilang
LGU sa ilang office, agriculture office, no? Tapos magpahibalo sila nga magpa soil analysis sila. Soil Kay analysis. ang ila kasi ginapalo ang kanang standard nga 4-3 pila ba na, no? So para mo na kasagaran. Para masabtan gyud, no, ang kahimtang sa ilang yuta kung fertile pa ba o kuwang na gyud sa nutrisyon ng yuta. Magpasa sila og soil sample, no, didto sa DA region, sa soils laboratory, para maki-coordinate sila sa ilang agriculture office para masabtan dito kung libre pa ba karon. I think libre pa manggani siguro gyud, no. Unya after niya na nga ma-analyze ang ilang yuta, makadawat ang atong mga parag-uma og resulta o sa dokumento nga masabtan dito pila ka sako gyud og pila ka sako sa fertilizer ang ilang ikinahanglan i-apply na ng yuta. So once ang concern mo apply ng fertilizer, ang nabay na kung posibilidad sir nga kining mga peste, kining mga sakit, dili ka adyo sila mulihok, makagarantiya ba tani ana? Dili ma'am. Dili. Dili jud ay. Kaya ang atong mga peste, no, ang usap po nga akong hangyo sa mga paraguma, kung maghinlo mga nisa sa ilang mga tamnanan, apilon na jud hinlo ang palibot. Kaya ano, kung maghinlo sila sa ilang tamnanan lang mismo, pero dili maghinlo sa ilang palibot, ang kaning mga peste ngadto mo puyo dito sa mga sagbot. Kung ang atong parag-uma karon ang gitanom, susama lang gihapon sa klase sa tanom nga ilang gitanom sa una pa, humay, ang tabo ni ana ato gitagaan og continuous nga pagkaon para sa mga peste. Mao na nga dili mohawa diha ang peste. Okay. So mas advisable da sir nga lain-lain. Yes ma'am, natay gitawag na technology nga pamaagi nga crop rotation. No, pero usahay wa ginagi consider sa atong parag-uma. Kaya ang atong crop rotation usa ni ana ato gilikayan ang pag-build up sa mga sa continuous na pag-build up sa mga mananap, no? Kay sa karon nagtanom ka og humay, pagkasunod nagtanom ka og kamatis. So ang peste sa humay wala sa kamatis. So sa panahon nga magkamatis ka, manghawa na sila or mga matay na sila tungod sa kagutom, no? And then after ng kamatis nagtanom ka og munggos, no? Sa panahon sa munggos wala dili man pud siya maoy mga peste nga naa sa kamatis. Unya sa pagtanom og munggos at the same time nga naglikay ka sa peste nga gikan sa kamatis, imo sab ang namanggoy kaning nitrogen ning kining atong munggos makahatag pud siya nutrisyon sa atong yuta. Nga sa panahon nga mobalik ka og tanong og humay, doon na po siya available nga nutrisyon nga kanang nitrogen para sa atong humay, no? Pero seldom gamay ra gyud ang practice ang crop rotation. Kung tanaw natong atong mga kapilapilan, humay sa humay. No, humay sa humay. Okay, thank you sir anang explanation. Yes, and going back sa tong topic sir, no. Kining kumusta tod sir, di ba murag last year ba ni or kanusab ni siya na implement sir, and kumusta tod ang outcome ni ining maong proyekto or impact, and then pwede ba ta makahatag og example successful nga unsa ba farmer or client kay inyohang natagaan ani nga serbisyo? So kani ining kani mga programa, no, nagsugod kini sa mga 19 kuan pa mga 20 years na siya kapin. Unya napasa kini sa ako miaging tuig. So miaging tuig nakakandak mi og training, pero para masabtan gyud natong impact, no, sa kani nga maong programa dapat makandak ta og impact study. Pero ang kung nato wala pa tay impact study ni mga di ko makastorya gayod kung unsa gyud kung efficient ba gyud kaayo ang among gibuhat, pero sa pagsuroy-suroy namo sa mga nag-appeal niini moingon gyud sila nga, sir, salamat kadto kaayo kay nakaila na gyud mi ni ani nga mga peste, no? Lahi ra gyud kaayo ba ang kanang duna kay nakatunan unya. Siyempre sa pagkandak na mong training, ako mga dyan na inaon ng mga farmer nga ang tinuod nga training ninyo dili dinhi sa pag-attend ninyo ni ining hall o asa man nga venue. Ang tinuod nga training ninyo dito sa inyong umahan.
Correct. No? Walay gamit ni og istorya kung dili ninyo buhaton dito sa inyong umahan. Mao na tinuod nga training ninyo. Bisan nga ni sa North Leyte. Ang nay farmers dito nga maingon nga sir unsa man ni nga sir kaning sa mais nga ni nga mikalit ba og hubag ang mga kernels no kanang liso sa mais unya gray og color dagko gid siya. Ingon sa mga parag-uma nga sir kani swerte ni sa amoa kay ang tawag nila pagpangapo, nag-apo-apo, kay nagtakod-takod. Pero sa kami nga nagtanaw dito, ingong ka unsa may imong giapas ang agop-op, ang kanang paghubag-hubag or ang liso sa mais? Siyempre ang liso sa mais. Kay kung estudyante ka, ang kanang nakita nimo ron usa na kasakit, no? Kanang Ostilago maidis, kanang corn smut. So kung ma-infection na gani ang atong kanang prutas sa mais, it is equivalent to the loss na sa atong farmer. No? So sa pagkakaroon sa, ay sir mo ba? So ang buhaton nila niya na ilatanggalon kung naanay makita nila ng gasugod og infection. Kay kung magtakod-takod na gani, ay maiba na po ng ilang income. No? So, mao na siya, usay misconception ba? No? Well, kung ang ilang giapas ang katong agop-op, ang katong naghubag-hubag na liso sa mais na gray o color, sa Mexico ginahimo man siya nga pagkaon. Pero sa ato din sa ato lugar wa pa mo kita nagkikaon na siya. No? Ingana, no? Wala daghan man pod ang gahimo na sa ilang mga nakatunan. Yes, basta na doon na pangutana ang atong partner station, Radio Pilipinas, sugod Ma'am Gemma. Okay, ang ato lang ani sir no nga kanang imong gisgutan sir mas nindot yun na napaabot ba ka na ngadto sa ato nga mga farmers sir ngadto sa ato nga mga kanang ato nga mga municipal agriculturist mas maadyo jud na nga magpahigayon sila og kining panagtigom or meeting sa mga farmers aron mapasabot jud nila kay usa man na karon nga labi na karon kay uwan mas mosamot nga mukunhod jud ang kining harvest no ang yield sa ato nga mga farmers kining naay piste naay uwan and then ang piste ra ba kay murag bugara ra ba na sila sir no mga tuslain mag-inaana bitaw na sila oo di ba sir? Yes ma'am. Oo. Kaya kung di na ito makontrolar, no, mo average 40 to 70 ang damage no, sa peste. Pero doon nagyoy mga peste nga mo 100% ang damage. So sa ito pa, nagyoy maanay ang atong wa na jud. O kung kulang nato, kuwang sa kaalam. No? So mo na nga, educate sa atong mga farmers may ato. So bahay na ito ma'am, nagsigi-sigi ta og ganda kong training. Pero usa pod lagi sa limitasyon namo ni ana ang atong budget. Pero ang amo gipangita paagi dito sa among mga kaubanan nga dunay mga project nga dunay mga pwede na mo magamitan nga pwede na mo masod no ngadto para sa pagkanda kong training. Og busa pod diha po yung mga agricultural offices sa mga munisipyo nga request pod no as pwede man ninyo ma-invite as RP no or source person sa mga meetings ninyo para ma-storyahan nato no or para sa mga trainings para sa unsa ni nga mga sakit or mga peste nga ga-atake sa atong mga pananom. Pag-send lang mo og request no or i-reach out lang mi dito sa among Facebook page. O sa email lamang. Okay. So, thank you, Ana, sir, nga mong pasabot. Miss Mikay? Yes, Ma'am Gemma, no. Wala na tayong oras. Siguro, sir, panapos nga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw. Murag, naiskot naman si Rotanan, pero ang kuna nato is always remember this, that accurate and correct identification and diagnosis of pests is a prerequisite to an efficient and effective control. Kana lang yun. Oo, no. Then, di kita maulaw musik o assistant sa mga eksperto kay labi na kay libre ang ilang ipahigay nga training no or katong pag-identify kung sa tong mga peste basta nalay sample sir no nga aron ma-accurate gid ang atong pag-ila sa mga peste o kung sa prada nga mga sakit. Oo, libre nga nagapahigayon ang ato ang DPM despite sa of course, limited nga resources or budget for this project. Thank you so much, Sir Melvin Martirez,
o faculty sa Department of Pest Management ning atong tunghaan Visayas State University. If ever mga higala aduna mo'y concerns, adunay challenges or mga problema ang inyong umahan kalabot sa kanang peste baka infestations or sa paladeha, mamahibong mo contact sa Facebook page. Yung sarato sir, yung Facebook page? DPM Pest Clinic. DPM Pest Clinic or mo bisita sa buhatan sa DPM sa VSU o Upper Campus kana mga higala. Sa pagkausap daghang salamat sir sa oras sa higayon nga nakauban ka namo karon, and daghang salamat usab sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod ning atong tulumanon na Tech Talk. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. Okay, thank you Kadyo sa atong bisita this afternoon, atong guest si Sir Melvin sa Martires, ang instructor 1 sa DPM VSU. Thank you Miss Mikay sa atong panag-uban this afternoon sa atong tulumanon Tech Talk. Sa ngalan sa atong station manager Dudens Alaras, atong mga kakumbuya sa Master Control sila si Noel Palugod, ang atong mga interns, o ingon man ang atong kinatibong affairs sa Radyo Pilipinas, ang atong admin, o ingon man sa atong mga kaubanan this afternoon. Daghang salamat. Badyong hapon. Salamat. Dali girl. TikTok, TikTok, TikTok. Ito mahinong danong programa. TikTok, TikTok na ta. Bambino na ta.